Pinagtawanan siya ng lahat matapos pakasalan ng 85 years old na matandang babae. Ilang taon ang makalipas ay kanila itong pinagsisihan. Si Mo ay nasa 25 taon pa lamang nang panahong iyon ay kinasal kay Teresa, ang 85-year-old na matandang babae na kanyang minahal ng tunay. Sa kabila ng pangungutya ng marami ay naging matatag pa rin ang kanilang pagsasama. Naging maganda ang atmosfera sa araw ng kasal ni Moa at Teresa. Marahang nagayos na ang dalawa at nagmamadali ng dumako sa simbahan at nananabik na magkaisang dibdib ang bawat isa. Ang tradisyon at seremonya ng kasal ay magandang naisaayos. Si Teresa ay pumasok ng chapel at napalingon na sa kanyang groom na si Moa, na noon ay nakasuot ng magarang suit at nakatayo sa altar. Hindi pa rin makapaniwala si Teresa na ang isang lalaking may ganong edad at masipag ay magagawa siyang ibigin. Kaya naman labis niyang ginagantihan ng mas matindi pang pagmamahal ang pag-ibig nito sa kanya. Si Mo ay halos maiyak habang iniisip kung paanong nagawa niyang mahalin ang isang babaeng maraming napagdaan ang karanasan at hamon sa buhay. Isang babae na halos lola na kung titingnan. Wala naman siyang ibang nararamdaman kundi paghanga at wagas na pagmamahal kay Teresa. Lalo na habang tinitingnan niya ito na suot ang magara nitong puting wedding dress papalapit sa kanya. Ang anak naman ni Teresa sa kabilang banda ay waring napipilitan lamang maihatid ang ina nito sa altar. Masama ang loob ng 8 anak ni Teresa dahil labis nilang tinututulan ang pakikipagrelasyon lalo ng pagpapakasal nito kay Moa. Lagi namang sinasabi ni Teresa sa kanila na ito ang kanyang desisyon sa kabila ng labis nilang pagtutol. Labis pang minasda ni Teresa ang kanyang mga anak noon sa buong pagpoproseso ng kanyang planong pagpapakasal. Umaasa sila na isang araw ay magigising din ang kanilang ina sa katotohanan at siya na mismo ang mapapaghinto sa kanilang pinaplanong kahibangan. Sadyang nakakapukaw ng pansin ang isang matanda gaya ni Teresa na ikakasal sa isang lalaking para niyang apo. Ang mga anak at apo ni Teresa ay naroroon at makikita mo sa ekspresyon nila na labag sa loob nila ang nangyayari. Maging ang magulang ni Moa at tutol din sa pagpapakasal sa kanilang anak. At labis nitong kinikwestiyon kung si Moa ba ay pinilit o napipilitan lamang. Maaaring dahil sa isang blackmail ay wala nang magawa ang kanilang anak kundi ang magpakasal. Pero yun ay usap-usapan lamang. Lingid sa kanilang kaalaman na masaya si Moa ngayon na maikakasal siya sa babaeng kanyang minamahal. Si Moa at Teresa sa kabila ng mga pagtutol at panlalait ng marami ay binaliwala ang lahat ng kritisismo. Sadyang nag-focus lamang ang dalawa sa kanilang idinaraos na pagpapakasal na matagal din nilang pinanabikan. Si Teresa ay nagtungo na sa pare, dala ang isang seryosong ekspresyon, sabay akbay sa balikat ng kanyang groom para sabay na silang sumampa ng altar at magsumpaan. Ilang sandali pa matapos basbasan ng pari at dasalan ang kanilang magiging matiwasay at masayang pagsasama ng matagal, ay nagpatuloy pa rin ang pagdaraos sa pagsasaya. Ilang araw ang makalipas, si Moa ay nagtungo na sa tahanan ni Teresa. Unang naisip ni Moa na mangupahan na lamang ng bagong matatahanan, pero nangatwiran si Teresa na hindi naman yung ganun kaimportante. Isang kahiyan kung titignan pag iniwan ni Teresa ang kanyang maayos at magandang buhay na matagal niyang iningatan, kung saan pwede dun na lamang sila manirahan ni Moa. Nakita naman din ni Moa ang magandang pangangatwiran na yon, kaya't lumagay na lamang siya sa posisyon. Nakita niya kung paanong sa loob ng ilang linggo ay maayos naman pala ang naging plano. Si Teresa ay mas naging komportable sa sarili niyang tahanan dahil nandito na rin ang lahat ng kanyang pangangailangan sa araw-araw. Malamang nga naman magiging mahirap kay Teresa dahil na rin sa kanyang edad ang makasanayan agad ang bago niyang tirahan. Si Teresa naman ay nakakita ng pagbabago sa paggawi ng kanyang asawa makalipas ang ilang buwan. Para bang dahan-dahan itong napapalayo sa kanya nang wala nang masyadong oras si Moa at nagiging abala na lamang sa maraming bagay. Kaya isang beses ay nagawa siyang lapitan ni Teresa para matanong kung ano ba ang problema. Sumagot naman si Moa nang wala. Wala naman daw problema kay Teresa at wala pa rin nagbabago sa kanyang nararamdaman ngayon, pero nagawa pa rin itong magtanong ni Teresa kung nagagawa ba ni Moa na makipagkita ngayon sa ibang babae.
Bata pa si Moa ayon kay Teresa at makisig. Madali sa kanyang mapukaw ng atensyon mula sa magagandang babae na kanyang katrabaho. Nangatwira naman si Moa na kaya lamang ito naiisip ng kanyang asawa ay dahil sa mga nadidinig nitong bulong-bulungan ng mga mapaghusgang tao sa paligid na ngayon ay kanyang pinapansin. Natapos ang usapan nang nabawasan na rin ang pagkakabang dinaramdam ni Teresa sa kanyang puso. Hinayaan na lamang na makalimutan ang nangyari sa kabila ng posibilidad na maaari nilang mapahirapan ang isa't isa sa oras na makahanap sila ng ibang mamahalin. At malamang na yun ay si Moa kung sakali. Muli ay nagbalik naman ang mag-asawa sa kanilang masayang pagsasamahan at paglalambingan. Kinagabihan noon ay nagawa pang ipagluto ni Teresa ang kanyang asawa ng masarap na makakain. Pagkatapos kumain ay naglaro naman ang dalawa ng baraha kung saan hindi nagagawang manalo ni Moa, kaya't pinagbigyan na lamang siya ni Teresa na pasikretong nagpatalo na lamang isang beses para ito ay mapagbigyan. Ilang araw ang makalipas ay nagawang makipagkita ni Moa sa mga dati niyang naging kaklase sa universidad. Dito na rin nabanggit ng kanyang mga kaibigan ang kanyang asawa. Sila ay masaya at nakikisimpat siya. Sinasabi na lamang na kung hindi nito nakilala si Teresa ay malamang hindi sila maikasal. Noong mga panahong napatuloy sila sa isang bahay nung si Moa ay estudyante pa lamang. Pero para kay Moa, si Teresa ay isang biyaya ng Panginoon. Inakala noon ng mga kaibigan ni Moa na hindi siya seryoso dahil na rin sa angkin niyang kakisigan. Nagawa pang ipaalala kay Moa ng kanyang mga dating kaklase kung ganong karaming magagandang babae noon ang nagnanais makadate at makarelasyon si Moa nung sila'y nasa kolehiyo pa. Ito ay dahil halos lahat umano ng mga babae na yon ayon kay Moa ay dumurog lamang sa kanyang puso at hindi siya nagawang suportahan sa anumang bagay. Wala silang naiparamdam ano paman kay Moa, hindi gaya ni Teresa na hindi siya iniwan at pinabayaan sa panahon ng kanyang pagkabigo at problema. Kay Teresa lamang naranasan ni Moa ang pagmamahal at pag-aalaga na ni minsan ay hindi niya naramdaman sa mga babaeng dati niyang nakasama. Niliwanag din ni Moa ang kanyang asawa ay isang magandang babae. Naunawaan naman ang kanyang mga kaibigan ang kanyang sinabi, pero nasa opinyon pa rin nila na pwedeng nahagisan lamang siya ng gayuma ni Teresa, kaya ito ganun na lamang magsalita. Hindi na rin naman may aalis sa paniniwala ni Moa na si Teresa ay isang malambing na babaeng kailanman hindi niya magagawang iwan. Sa tinagal ng kanilang pagkakakilala at pagkakaunawaan noon, si Teresa ang unang napaibig kay Moa bago siya nito nagawang mahalin. Isang beses noon ang dalhan niya ng hapunan si Moa ay nagawa nitong humiling sa isang paghalik sa labi. Isang kakaibang pakiusap, pero ramdam naman ni Moa na wala namang magiging problema kung sakali. Doon na din unang sinambit ni Teresa ang kanyang namumuong pagtingin. Si Moa naman ay nabigla. Hindi na nakapagsalita pa. Sa halip ay napagtanto niyang parehas lamang din ang kanyang nararamdaman. Doon na nagsimula ang relasyon nilang dalawa. Gayon din ang pag-iisip ng marami sa kakilala at kaibigan ni Moa na nagawa lamang itong gayumahin ng matanda. Sino ba naman ang mag-iisip ng isang lalaki na gaya ni Moa ay mapaibig sa isang babae na gaya ni Teresa na maraming nagkulang sa ipin. Gayon madami din namang babae ang tiyak na magkakagusto sa kanya. Dala ng pagkadismaya ay lumayo na rin si Moa sa kanyang mga dating kaklase. Isang araw ay nagawang bisitahin ni Teresa ang kanyang mga anak para na din makamusta ang mga kalagayan sa ngayon bilang asawa ni Moa. Pero ramdam ni Teresa na may iba pa silang binabalak. Tiyak na nagdududa sila kay Moa bilang asawa na baka sinasaktan nito ang kanilang ina o pinapabayaan. Marahil iniisip din ng mga anak ni Teresa na kaya lamang ito pinakasal kay Moa ay para makamtan ang lahat na meron ang kanilang ina. Sa araw ng pagpanaw nito, para kay Teresa ay hindi talaga tunay na nag-aalala sa kanya ang kanyang mga anak. Sa halip ay ibang ibig sabihin ang kanilang pagdalaw. Para sa kanila ay sariling kapakinabangan lamang ang kanilang nais. Agad tinanong si Teresa ng kanyang anak na kung kayang suportahan ni Moa ang kanilang ina ay bakit agad itong hinangad ang dowry. Sinabi naman ni Teresa na yun ay isang kasinungalingan. Labis na kine-question ang siyang naranasan ni Teresa mula sa kanyang mga anak na nagsisigaw na lamang ito bilang para sila'y mapaalis. Kapwa ang pamilya nilang mag-asawa ay pilit na sinisira ang kanilang relasyon. Nainis si Teresa
nang sinimulan ng gawa ng kanyang mga anak ng kwento si Moa kung paanong may iba itong babae na kinikita at nakakausap. Pero gaya noon ay wala pa ring nakatibag sa matatag na pagsasama ni Moa at Teresa. Bilang kontra sa usap-usapan, ang nais lamang ni Moa ay ang yaman ng matanda, pero napagtanto na rin ng karamihan kung paanong silang dalawa talaga ang nababagay. Si Moa ay sumusuporta kay Teresa nang hindi nakikialam sa karangyaang meron ng kanyang asawa. Sinisigurado ni Moa sa lahat ng pagkakataon na gawing magaan ang buhay at laging maalagaan ang kanyang asawa. Nilinaw ni Moa sa lahat na kailanman ay walang pinilit sa kanya si Teresa, na minahal niya ito ng buo at walang kondisyon. Ang kwento ng pag-ibig nila ay napapahanga sa marami. Pinapakita na hindi hadlang ang edad sa tunay na pagmamahalan. Nais ng dalawa na maging inspirasyon sa marami. Malinaw na payo ni Moa na ang bawat istorya ng pag-ibig ay espesyal, kung saan ipinapakita ang tahaking tinatahak ni Moa at Teresa ay pinundasyon ng pagmamahalan. Isang kwento ng pag-ibig na dapat may paalam sa marami na masama ang maging mapanghusga sa tunay na nararamdaman at kaligayahan ng isang tao, lalo na sa kanilang kapamilya at mga taong malalapit sa kanilang buhay.